Itay, nakapasa ako sa paunang pagsusulit ng Tengi Network at nakuha ko na ang schedule ng interview. Anong bagay yan? Ang Tengi ay isa sa 3 nangungunang kumpanya ng internet sa bansa, at kasama sa Fortune 500 sa buong mundo. Nga pala, mamaya ay magkakaroon ng online na interview ang Tengi, napakahigpit ng kanilang mga kondisyon sa interview. Kapag may lumitaw na taong hindi kaugnay sa interview, agad itong ituturing na pandaraya. Mamaya, huwag na huwag kang papasok, ha? Huwag na huwag kang papasok. Hoy, anong kalokohan niyang paghahanap ng trabaho online? Hindi ganyan ang paghahanap ng trabaho, ang gusto mo lang ay maglaro ng computer. Itong batang ito, walang ginagawang matino sa buong araw. Anong kailangan mo? Abala ako. Yung pamangkin mong si Zhang Qi, di ba't kagagraduate lang niya? Tingnan mo naman kung pwede siyang magtrabaho sa'yo. Si Zhang Qi ba? Hindi pa ba siya nakakahanap ng trabaho pagkatapos gumraduate? Kawawang bata, walang kwenta, kaya gusto kong ikaw ang gamabay sa kanya. Sige, papuntahin mo siya rito. Talaga ba? Ang galing. Nagpapasalamat na ako para sa kanya. Hindi ba't kailangan pa rin niya ang tulong ng kanyang ama para tulungan siya? Ang 800 milyong kita ng Tengi, mas malaki pa ba kaysa sa negosyo ng tito niya sa bayan? Zhang Qi, lumabas ka na riyan, inayos ko na ang trabaho mo. Nakikinig ka ba? Kapag naglaro ka pa ng computer, maniwala ka't sisirain ko yan. Ginoong Zhang Sheng, para sa mga tulad mong may magagandang record sa nakaraan, isa sa alang-alang namin ang prioridad na pagtanggap. Kapag nakapasa sa interview, ang iyong taunang sahod sa internship ay 170,000. Pagkatapos maregular, ang taunang sahod ay magsisimula sa 300,000, at may iba't ibang benepisyo pa. Sige po, Ginoo, handa na ako. Magsimula na ang interview. Ginoong Zhang Qi, ano ang iyong pananaw sa mga bagong direksyon ng internet sa kasalukuyan? Tungkol sa mga bagong direksyon ng internet sa kasalukuyan, mayroon akong ilang pananaw. Una, pagsamahin ng teknolohiya ng AI. Hayop kang bata ka. Sinong nagsabi sa iyong i-lock mo ang pinto? Buksan mo ang pinto. Nako, pasensya na Itay, may interview ako, maghintay ka lang sandali. Anong interview? Baka naman naglalaro ka lang. Itay, may interview talaga ako, huwag mo akong sirain, pwede ba? Buksan mo ang pinto. Sige. Anong ginagawa mo? Hayop kang bata ka, sinong nagsabi sa iyong i-lock mo ang pinto? Araw-araw na lang. Puro paglalaro ng online games, anong mararating mo niyan? Hindi ba't sinabi ko nang may interview ako? Kapag pinalampas ko to, wala nang susunod kalokohan. Anong trabaho ang mahahanap mo online? Hindi ba't dapat kang lumabas at maghanap, magtanong-tanong? Anong panahon na ba ngayon? Ang Tengi ay isang malaking kumpanya sa Timog, napakalayo sa atin. Tengi, Bayi, hindi ko pa naririnig yan, mukhang hindi disenteng lugar. Ginoong Zhang, mukhang ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay hindi angkop sa aming kumpanya dito na nagtatapos ang interview. Teka, Ginoo, bigyan niyo pa po ako ng isang pagkakataon. Ginoo. Tingnan mo ang ginawa mo. Anong ginawa ko? Tinutulungan kita. Dahil lang sa gradong to. Sa 100,000 doktor sa buong bansa taon-taon, 50 lang ang slot. Pangarap ko to, alam mo ba? Sinira mong lahat. Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Wala ka na bang respeto sa akin bilang ama mo? Nakausap ko na ang tito mo. Ang problema mo sa trabaho, inayos na niya bukas, mag-uumpisa ka na sa kanya. Ayoko ang lugar ng tito ko ay para sa mga matatandang nagre-retiro. Anong gagawin ko roon? Magkakape at magbabasa ng dyaryo buong araw. Kalokohan ng tito mo, ang unang naging malaking negosyante sa ating bayan. Mayroon siyang 20 hanggang 30 empleyado. Noon pa man, pinuri na siya ng pamahalaang bayan. Sa bagay na to, sundin mo ako, kailangan mong pumunta. Sinabi ko na. Dapat 1,000 lang ang ibibigay niya. Pero dahil college graduate ka at kamag-anak tayo, dinagdagan niya ng 500.
May sahod kang 1,500 kada buwan. Hindi ba't mas maganda to kaysa sa kung anumang teng na yan? 1,500, boss. Bihirang pagkakataon to, kailangan mong pumunta kung maglakas loob kang hindi pumunta, babaliin ko ang mga binti mo. Bahala na kung anong isipin niya hahaha. 8, 9, 10, JQ. Sinong maglalakas loob na magulo? Isang baraha, tito, tita. At sino naman siya? Ito ang walang kwentang pamangkin ko. Pinahanap ako ng tatay niya ng trabaho para sa kanya. Ang tungkol sa'yo, sinabi na sa akin ng tatay mo. Sabi niya, hindi ka raw nag-aaral ng mabuti, buong araw kang naglalaro ng mga sirang computer. Hindi po, ang kurso ko ay may kinalaman sa computer kung hindi computer ang gagamitin ko. Ano? Huwag mo akong kausapin ng mga walang kwentang bagay. Na yan. Tito, ito po ang resume ko. Bago ako pumunta rito, nag-research na ako. Alam kong ang kumpanya nyo ay nasa advertising media. Sakto sa kurso ko itabi mo yang mga kalokohan mo dito sa akin, iisa lang ang patakaran. Kung anong ipagawa ko sa'yo, yun ang gagawin mo ito si Manager Chen ng Business Department. Mula ngayon, susunod ka kay Manager Chen, naiintindihan mo. Huwag kang mag-alala, alagaan mo siya ng mabuti, ha? Isang pares ng 3, isang alas talo ka na hahaha. Mamaya, magdala ka ng mainit na tubig sa opisina ko at ihanda mo ang tsaa. Ngayon, makikipagkita ako sa isang mahalagang kliyente Manager Chen, mayroon po akong malawak na karanasan sa praktikal na gawain. Pwede po akong direktang sumali sa trabaho kung anong ipagawa ko sa'yo, yun ang gagawin mo ang dami mong sinasabi. Bagong intern ka, no? Ako si Suchi, intern din. Hi, ako si Zhang Chi. Huwag kang mag-alala, ha? Ang kumpanya ay nasa proseso ng pag-aayos ng seniority, ang mga bago ay nagsisimula sa mga simpleng gawain. Tiyaga lang, lilipas din yan. Ay. Si Lihay ay intern din. Halos 1 taon na kami rito, araw-araw na tumutulong sa mga nakatatanda at sa mga boss sa mga simpleng gawain. 1 taon, paanong naging ganoon katagal ang internship? Walang magagawa magtiis o mag-resign. Tingnan mo, nag-eehersisyo ka na naman kamakailan, ah. Ang mga kalamnan mo ay mas malaki kaysa noong una tayong magkita. Halika, huwag na nating pag-usapan ng iba, dapat nating pagtibayin ang ating relasyon, di ba? Dapat mo ring pag-isipang mabuti. Bilis, salinan mo na bilis, wala ka bang kusa? Halika, tunay na Wuyi Mountain da Hongpao Manager Chen, huwag ka nang mag-abala sa proyektong ito, hindi ako makikipagtulungan sa'yo. Bakit? Handa na ang aming plano, anong plano? Para i-promote ang produkto ko, magsulat ng mga artikulo sa magazine. Ilan pa ba ang nagbabasa ng magazine ngayon? Ito, teka. Pwede rin tayong gumawa ng TV commercial, may nanunood pa rin naman ng TV, di ba? Noong huling beses na lumabas sa TV, lumampas ng 5 beses ang budget. Niloloko mo ba ako? Ito. Presidente Lee, bakit hindi natin subukan ang online promotion? Ang budget ay magiging 30% na mas mababa kaysa dati. At saka, pinakamarami ang gumagamit ng short-form videos sa cellphone. Pwede rin akong gumamit ng AI para gumawa ng virtual na karakter para sa video promotion, mas matipid yun, maganda yan. Maayos ang pag-usad at pag-address, napaka-creative. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Bakit nandito ka na naman? May karapatan ka bang magsalita rito? Lumayas ka, ako pinapalayas kita. Ito ang plano na pinagkasunduan ng marami sa aming mga senior executive, tingnan mong mabuti. Sa presyo, pwede pa tayong kung ganoon, hindi na natin pag-aaralan kaysa mag-aksaya ng pera sa'yo. Mas mabuti pang maghanap ako ng iba. Teka, Presidente Lee. Zhang Chi, tingnan mo ang maganda mong ginawa. Punyeta. Asawa ko, tingnan mo ang ginawa mo ngayon. Noong araw na yun, nakikipag-usap ako kay Presidente Lee. Malapit na kaming magkasundo, teka.
Pero nagsalita siya ng kung ano-ano roon na galit si Presidente Lee at hindi na nakipagtulungan sa atin. Ano? Hindi natuloy ang proyekto ni Presidente Lee. Paano mo nababaligtad ang tama at mali? Malinaw na luma na ang plano mo, at mataas pa ang budget, mas interesado si Presidente Lee sa plano ko. Pero pinalayas mo ako, kaya hindi na nakipagtulungan si Presidente Lee. Kalokohan, ilang taon ka palang kumakain. Naglalakas loob kang questionin ako. Manager Zhang, hindi ganyan ang nangyari. Tumahimik ka. Si Manager Chen ay isang veterano sa kumpanya. Mahigit 20 taon na siya rito. Sa tingin mo, sa kanya ba ako maniniwala o sayo? Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan si Presidente Wu. Anong edad na yan para maintindihan kung ano ang plano? Naglakas loob pang magsalita ng kung ano-ano sa kliyente. Hindi na kailangang magtanong, alam kong dahil sa'yo kaya nasira ang usapan. Manager Zhang, itong pamangkin mo, dalhin mo siya kung saan mo man gusto, basta ako, hindi ko na siya kayang hawakan. Katulad lang ng tatay mong walang kwenta, isang pamilya ng putik na hindi kayang iangat. Bahala ka sa buhay mo. Binigyan ako ng baril, makikipagtalo pa ba ako sa kanya? Lumayas ka at pumunta sa housekeeping department. Mula ngayon, ikaw na ang maglilinis sa kumpanya. Hello, sino to? Hoy, kaklase, nakalimutan mo na ba ako? Xiaowan Zhangqi, nandito ako ngayon sa Huacheng Group. Ang kumpanya namin ay nangangailangan ng mga talento sa new media. Agad kitang naisip, gusto mo bang sumali sa aming kumpanya? Ang taunang sahod ay nagsisimula sa 200,000 Huacheng Group. Yung Huacheng, ang nangungunang listed company sa Yunzhou. Oo, pag-isipan mo. Nasa probinsya pa ako dahil sa ilang bagay, hindi pa ako makaalis, pero sa tingin ko, pwede tayong magtulungan. 6 na buwan nang walang bagong proyekto ang kumpanya. Kung magpapatuloy ito, malulugi na tayo. Mag-isip tayong lahat. Kung may makakatulong sa kumpanya na makakuha ng bagong proyekto. Nangangako ang kumpanya na bibigyan siya ng 10% ng kita. Pumasok ka, Zhangqi, ikaw na ang janitor ng kumpanya ngayon. Sinong nagpahintulot sa iyong pumasok sa conference room? Labas. May paraan ako para makatulong sa kumpanya na makakuha ng bagong proyekto. Ikaw, makakapagdala ng bagong proyekto sa kumpanya. Aakyat na sa puno ang baboy. Manager Zhang, pakitingnan niyo po ito ang plano na ginawa ko. Masyadong tradisyonal ang kumpanya sa kasalukuyan. Hindi makasabay sa kasalukuyang takbo. Ang pinakamahalaga ngayon ay magtayo ng bagong departamento, ang New Media Department. Sa ganitong paraan, makakapag-iwan ka ng luma at sasalubungin ng bago. At saka, nakipag-ugnayan na ako sa Huacheng Group. Basta't magtatayo tayo ng New Media Department. May pag-asa tayong makipagtulungan sa Huacheng. Ang listed company na Huacheng Group. Niniwala ka ba? Ang Huacheng Group ay isa sa mga pinakamalaking grupo. Kaming mga veterano ay walang magawa, ikaw, isang bagong graduate na bata. Paano mo makukuha ang Huacheng? Ako'y isang baguhan lamang. Ngunit sabihin na nating galing sa Wudang, hindi siya tumigil sa pakikipag-away sa amin. Akala mo kung sino ka na. Hindi ko naman gustong makipag-away. Gusto ko lang tulungan ng kumpanya na makabawi sa pagkalugi. Ako, ikaw pa. Karapat-dapat ka ba? Tama na. Puro kasinungalingan at kalokohan. Tingnan mo ang mga isinulat mo internet, short-form videos. Anong silbi ng mga bagay na to na hindi presentable? Ang internet ang uso ngayon, hindi tayo pwedeng manatili sa luma. Teka, Manager Zhang. Kung gusto niyang subukan, hayaan mo siyang subukan, basta't magtagumpay ka, tatawagin kitang tatay, hahaha. Sige na, bata ka pa, mula ngayon, maging masipag ka na lang sa paglilinis ng kumpanya. Huwag ka nang mag-isip ng mga walang kwentang bagay. Itay, ito na lang ang tanging paraan para sa kumpanya. Wala nang susunod na pagkakataon, hindi na ba kita mapipigilan? Kung gusto mong gawin mo mag-isa. Hinding-hindi kikilalanin ng kumpanya ang walang kwentang New Media Department na yan. Kung may kakayahan kang magtagumpay, bibigyan ka ng kumpanya ng 10% ng kita, sige. Ngayon, lumayas ka na, huwag mong abalahin ang mga taong nag-uusap ng seryosong bagay. Kuya, baka sumuko na lang tayo. Ayos lang naman na sumahad habang walang ginagawa, di ba?
Hindi ako naniniwala. Walang suporta mula sa kumpanya. Hindi ko pa rin ba maitatayo ang isang new media department? Ikaw lang mag-isa, paano mo yan itatayo? Hindi ba't nandito pa kayo? Magsisimula tayo sa pinakapangunahing gawain. Gawa muna tayo ng account, kumuha ng materyales, magparami ng followers, at saka humanap ng mga order kapag nagtagumpay ito. Ang 10% na kita na ipinangako sa akin ng kumpanya, hahatiin natin. Bakit hindi pa siya dumarating? Matagal na tayong hindi nagkikita, kaklase. Xiaowan, sa wakas dumating ka na. Upo ka, upo ka. Zhang Qi, ikaw na sikat sa paaralan noon, dito ka lang pala sa probinsya magtatrabaho. Akala ko pa naman pupunta ka sa Nanjing o Yunzhong, napilitan lang din ako. Ikaw pala, isa kang mayamang tagapagmana, hindi ko napansin noong nag-aaral pa tayo. Sige na, niyaya mo akong lumabas, hindi naman para pagtawanan ako, di ba? Sabihin mo na, anong kailangan mo? Gusto kong makipagnegosyo sa'yo. Sabihin mo na, anong kailangan mo? Gusto kong makipagnegosyo sa'yo. Alam kong maraming negosyo ang Huacheng Group bawat quarter. Umaabot sa 2 bilyon ang budget nila sa advertising. Ang Huazang Media, bagamat maliit, pero kakatayo ko lang ng new media department. Sa internet, naghahanap kami ng mga bagong landas. Tingnan mo kung pwede tayong magtulungan. Ito ang plano na kakatapos ko lang gawin. Pinapangako ko, bigyan mo lang kami ng isang pagkakataon. At ibabalik namin sa iyo ang pinakamagandang resulta. Ito ang plano na ginawa mo. Halatang limitado ang pondo ninyo. Pero napaka-creative, detalyado at mahigpit ang datos. Sige, payag ako. Hindi mo na ba pag-iisipan pa? Huwag mong gawin to dahil lang magkaklase tayo, magkaklase ay magkaklase, negosyo ay negosyo. Naniniwala ako sa iyo dahil sa loob lang ng 1 taon sa paaralan. Tinulungan mo ang paaralan na bumuo ng media matrix at pinasikat ang paaralan sa buong internet. Hay, nakaraan na yon. Pero mayroon akong isang kondisyon. Sabihin mo, sa totoo lang, hindi kwalipikado ang kumpanya ninyo na makipagtulungan sa Huacheng. Pero dahil nandyan ka, pwede akong kumita. Ngunit, dapat ikaw ang mamahala sa buong proyekto. Hindi ako nagtitiwala sa iba. At saka, ang budget ay 1,010 milyon lang. Walang problema. Noon, tinulungan kita sa napakalaking bagay, hindi mo ba naisip kung paano mo ako pasasalamatan? Oo, paano kita dapat pasalamatan? Hindi mo naman siguro gustong ialay ko ang sarili ko, di ba? Anong sinasabi mo? Ang tinatanong ko ay kung hindi mo ba iniisip na magtrabaho sa aming Huacheng. Kalimutan mo na, natatakot akong baliin ng tatay ko ang mga binti ko. Bakit wala pa siya? Ah. Ayan na siya. Kuya Chi, nakabalik ka na, kumusta ang resulta? Hi, naku, ikaw lang mag-isa, walang sabi-sabing pumunta sa Yunzhou para makipag-usap sa Huacheng. Listed company yun, papansinin ba nila ang isang maliit at malayong kumpanya tulad natin? Para rin naman sa atin si Kuya Chi. Bakit mo siya sinisisi? Hindi naman sa sinisisi ko, parang imposible lang ang iniisip niya, tingnan mo. Hindi ba tinanggihan din siyang umuwi? Ayos lang yan, Kuya Chi. Maghahanap na lang tayo sa ibang kumpanya. Nakuha ang proyekto ng Huacheng Group sa halagang 10 milyon, ay isang 10 milyon. Kinwenta ko na. Ang proyekto ngayon ay 10 milyon. Pagkatapos ibawas ang lahat ng gastos, ang kita ng kumpanya ay 3 milyon. Ang bonus na ipinangako sa atin ng kumpanya ay 10%. Ibig sabihin, 300,000 hahatiin nating 3. 100,000 bawat isa. 10.
Wow yehey wow 100,000 ang galing mo. Kuya Chi ang galing-galing mo haha. Kuya Shen, salamat anong salamat. Pinaghirapan nyo yan, ahoy, Kuya Shen. Hindi mo alam, may cancer sa baga ang tatay ni Suchi matagal na silang hindi makalakam ng pera para sa operasyon. Nangutang na sila sa lahat ng kamag-anak at kaibigan, pero walang pumansin itong 100,000, na iligtas ang buhay ng buong pamilya nila. Kuya Chi, mukhang alam na nila sinasalubong kanila. Sa pagkakataong ito, Kuya Chi, nakabawi ka na sa kahihiyan. Tingnan natin kung sino pa ang mangmamaliit sa'yo. Sige, ngayong kumpleto na tayo, ibabalita ko sa inyo ang isang magandang balita. Ang pinakamalaking listed company sa Yunjong, ang Wateng Group. Kakatapos lang nating makipagkasundo, at ibibigay sa atin ang isang malaking proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ha ha ha. Ang pinakamalaking nag-ambag sa proyektong ito ay si Kuya ikaw ang tinutukoy ko. Ang ating business director, si Chen Kiyang si Manager Chen. Anong nangyayari? Ang proyektong ito ay malinaw na si Kuya Chi ang nakipag-usap sa Yuncheng. Bakit si Manager Chen? 10 milyon dati, ang pinakamalaki nating natanggap ay 200,000 na order lang. Ang galing talaga ni Manager Chen pero, pagkakaalala ko, hindi pa tayo nakikipag-ugnayan sa Huacheng, di ba? Nakatulong tayo sa Huacheng. Sa isang banda, dahil nakita ng Huacheng ang ating mga nakaraang tagumpay. Sa kabilang banda, dahil sa walang humpay na pagsisikap ni Manager Chen na makipag-ugnayan sa Huacheng. Sa huli, nakuha natin ang pagkilala ng Huacheng. Hi, lahat ng ito ay dahil sa pamumuno ni Manager Zhang. Ang reputasyon ni Manager Zhang ay kilalang-kilala sa industriya. Natural lang na makuha ang pabor ng Huacheng hahaha, tama. Sa pagkakataong ito na makipagtulungan sa isang malaking kumpanya tulad ng Huacheng, si Manager Zhang ang may pinakamalaking kontribusyon hahaha, sige. Nakalimutan ko na kayo. Bagamat wala kayong gaanong kinalaman sa pakikipagtulungang ito, nakita ninyo ang kakayahan ng mga matataas na opisyal ng kumpanya. Sa hinaharap, dapat kayong matuto sa amin para umunlad kayo. Hi, Manager Zhang, hindi ko kayang hawakan ang ganitong uri ng tao. Maya-maya, magtatayo ng bagong departamento maya-maya, makikipag-usap sa Huacheng. Ang resulta, hindi ba't ako pa rin ang nakipag-usap? Mga bata pa, huwag mo na silang pag-initan. Ang proyekto ng Huacheng ngayon, ay magbibigay sa kumpanya ng hindi bababa sa 3 milyong kita. Nagpa siya akong maglabas ng 10% ng kita para gantimpalaan sina Manager Chen at Manager Gao ng tig-150,000. Baker. Ang proyekto ng Huacheng ay magbibigay sa kumpanya ng hindi bababa sa 3 milyong kita. Nagpa siya akong maglabas ng 10% ng kita. Gantimpalaan sina Manager Chen at Manager Gao ng tig-150,000 hahaha. Ang iba naman ay may malaking naitulong din. Si Ate Zhang ng Finance, bibigyan ng 10,000 bonus nako, congratulations. Ang supervisor ng HR department, bibigyan ng 10,000 bonus. Sina Lolo Leo at Ate Lee, matagal na sa akin. Bibigyan din ng tig 10,000 bonus hahaha. Hindi ba't medyo hindi patas ang ginagawa mo? Tingnan nyo, nakalimutan ko na kayo. Bagamat hindi kayo nagsumikap, pantay-pantay ang tingin ko sa inyo kayong tatlo, bibigyan ng tig 100 na bonus. Para makisaya na lang, ahahaha nakalamang na nga, akala mo pa kung sino. Sinasabi ko sa'yo, kung wala ako, kahit 100 pesos hindi ninyo makukuha. Ang ibig kong sabihin, ako ang nakipag-usap sa Huacheng. Noon, ipinangako nyo sa akin na ibibigay ang 10% ng kita. Kaya ang 300,000 na ito ay sa akin sinasabi pa niyang siya ang nakipag-usap sa 10 milyong order na to. Sinong maniniwala? Oo nga ilang buwan pa lang siya sa kumpanya bata pa, pero ang yabang magsalita. Bata, alam mo ba ang sinasabi mo? Anong klaseng kumpanya ang Huacheng para makipagtulungan sa'yo?
Baka hindi mo pa alam kung nasaan ang pinto ng Watcheng Group, no? Hahaha ang Watcheng, sa amin talaga yan. Ito ang unang kliyente ng aming new media department pagkatapos itong maitatag. Ang plano, draft, at mga ideya ay kaming tatlo ang gumawa ng walang tulugan. Ikaw ang umaani sa pinaghirapan ng iba, di ba? Kalokohan isang malaking kumpanya ang Watcheng. Bakit sila magkakagusto sa larong bata na to? Ang nagustuhan nila ay ang aming karanasan sa tradisyonal na print media sa loob ng maraming taon, kaya sila nakipagtulungan sa amin. Manager Gao, alam mo ba kung magkano ang pinakamalaking investment sa advertising ng Watcheng Group taon-taon? Alam mo ba kung gaano kataas ang posisyon ng Watcheng Group sa internet? Dahil lang sa iyong luma at hindi na napapanahong print media. Bakit ka magugustuhan ng Watcheng Group? Sige na, sige na. Hindi ko maintindihan basta, hindi ako naniniwalang ikaw ang nakipag-usap. Kung hindi ka naniniwala, pwede mong tawagan ang Watcheng Group. Tanungin mo kung ano ang nangyari tama na sino sa mga nandito ang hindi mo nakakatanda. Hindi mo ba alam ang mga patakaran sa trabaho? Huwag ka nang magsalita. Ito ang pinaghirapan namin. Bakit namin ibibigay sa mga taong ito na kumakain lang at naghihintay mamatay? Anong sinasabi mo? Sinong kumakain at naghihintay mamatay? Hindi ba kami nahihirapan sa pag-upo sa opisina? Oo nga, kailangan ko pang sunduin at ihatid ang mga anak ko. Pag-uwi, kailangan ko pang magluto para sa asawa ko araw-araw, pagod na pagod ako. Sige na, huwag ka nang magsalita, ino-orderan kitang humingi ng tawad kina Manager Chen at Manager Gao. Narinig mo, humingi ka ng tawad sa akin at kay Manager Gao bata, sinasabi ko sa'yo. Dapat kang magpasalamat sa kung anong ibibigay namin kung hindi namin ibibigay, hindi ka pwedeng tumutol humingi ka ng tawad. Bingi ka ba? May karapatan akong bawiin ang pinaghirapan ko. Hindi pa tapos ang usapang ito, at hindi rin ako sige. Nagre-rebelde ka na ba? Hindi mo na sinusunod ang mga sinasabi ko sa usapang ito, ikaw ang may kasalanan. Pinapahingi kita ng tawad. Kung hindi ka hihingi ng tawad, lumayas ka kaagad, ang palakang may 3 paa ay mahirap hanapin. Pero ang mga college graduate na may 2 paa, nagkalat sa kalye. Gawin mo. Anong sinabi mo? Magre-resign ako. Si Manager Zhang, nagkukunwari lang yan, ang tawag dyan ay pag-atres para sumulong. Anong magagawa mo kapag umalis ka sa kumpanya? Sa labas, mamamatay ka sa gutom. Hoy, ako at ikaw ay mga parasito. Ang laban na ito ay tiyak na magiging isang magandang kamatayan. Huwag kang mag-alala, sumama ka sa akin. Paumanhin, kuya, nasa ospital pa ang tatay ko, hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Walang anuman, nirerespeto ko ang desisyon mo. Zhang Qi, pinapayuhan kitang pag-isipang mabuti. Kung lalabas ka sa pintong ito ngayon, sa hinaharap, ikaw ang magmamakaawa sa akin kahit ang tatay mo pa ang magmakaawa sa akin. Hinding-hindi na kita tatanggapin ulit. Itay, nakauwi na ako. Naglakas loob ka pang bumalik. Itay, bakit mo ako sinasaktan? Papatayin kita, walang galang na bata, Ray. Sinabi na sa akin ng tito mo. Sa kumpanya, ginagamit mo ang pangalan ng tito mo para gumawa ng kalokohan. Naglakas loob ka pang sumigaw sa harap ng mga nakatatanda. Wala ka na bang respeto sa mga nakatatanda? Ibig sabihin, nagsumbong ang tito ko ang masama pa, siya ang unang nagreklamo. Naglalakas loob ka pang magsinungaling. Tingnan mo't hindi kita papatayin, ama. Sila ang may kasalanan sa bagay na ito. Ang pinaghirapan mong pera ay mapupunta sa iba, sa tingin mo ba'y patas yun? Kalokohan, sinabi na sa akin ng tito mo, sabi niya, kung susunod ka sa amin. Hindi ka natuto, puro walang kwentang bagay ang ginagawa mo. Bakit ka bibigyan ng kredito? Bakit mas naniniwala ka sa kanila kaysa sa akin? Basta, hindi ako naniniwala sa'yo, isang batang wala pang kamuwang-muwang. Mas magaling ka pa ba kaysa sa isang malaking boss na 20 taon nang nasa industriya? Hindi tayo magkaintindihan. Lahat ng kamag-anak. Ang walang kwentang anak. Sinira mo ang lahat, pumunta ka sa tito mo at humingi ka ng tawad. Pagkatapos, bumalik ka sa trabaho.
Ayoko. Kaysa magtrabaho para sa iba at makaranas ng hindi patas na pagtrato, mas mabuti pang magsimula ako ng sarili kong negosyo. Kalokohan, anong ibig mong sabihing magtrabaho para sa iba? Kamag-anak natin silang lahat. Dahil kamag-anak natin sila, kaya nila kayang abusuhin ka ng walang pakundangan. Hindi ka binibigyan ng pera. Hindi ka pwedeng magalit sa kanila. Dahil kamag-anak, pinapagawa ka ng mas marami kaysa sa iba, at sinasabing kamag-anak para hindi masabihan ng iba. Sa tingin mo ba'y patas yun? Oo, Itay, nakapagpasya na ako, magsisimula ako ng sarili kong negosyo. Kung nakuha ko ang unang 10 milyong proyekto, makukuha ko rin ang pangalawa at pangatlo. Kalokohan, anong negosyo ang sisimulan mo? Ilang taon ka pa lang. Gusto mo nang maging boss. Bakit hindi? Ilang dekada na akong nabubuhay. Ang mga malalaking boss na nakita ko ay nasa edad 50s at 60s dahil ang mga matatanda lang ang pwedeng magnegosyo. Ang mga bata ay walang karanasan. Hindi tayo magkaintindihan. Tigil. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bumalik sa bahay ng tito mo para magtrabaho. Narinig mo? Sakay na sakay na. Nagsisisi na ako. Sa totoo lang, nagsisisi na ako. Bumalik ako para humingi ng tawad kay Boss Zhang at tanggapin niya ulit. Kuya, nandito ako para mag-resign. Aalis na ako mamayang hapon. Kuya, pasensya na wala akong dapat ihingi ng tawad. Naiintindihan ko ang mga paghihirap ninyo. Kunin mo itong pera. Wala na ang bonus na ipinangako ko sa iyo. Ako ang dapat humingi ng paumanhin, hindi ko ito matatanggap. Sinasabi kong kunin mo naka-ospital pa ang tatay mo. Marami kang paggagamitan ng pera. Plano kong bumalik at magsimula ng sarili kong negosyo. Kung hindi na kayo makatagal sa hinaharap, pwede ninyo akong hanapin. Kung hindi na kayo makatagal sa hinaharap, pwede ninyo akong hanapin. Nalagdaan na ang kontrata sa Huatong, sabi nila, darating sila para mag-inspeksyon pagkatapos ng 3 araw. Hahaha. Ito ang pinakamalaking deal sa kasaysayan ng ating kumpanya. Dapat walang palya ang kontrata, huwag kang mag-alala. Gaya pa rin ng dati. Dapat nating siguraduhing masisiyahan ang mga taga-watching. Bakit hindi natin subukan ang paraan ni Master Zhang? Gagamit din ako ng mga taktika. Tanga ka ba? Kung gagamitin natin ang paraan niya, hindi ba't sinisira natin ang sarili nating pangalan? Talagang naniniwala ka sa sinabi ni Master Zhang? Nakipag-partner ang Watcheng sa atin dahil sa kanya. Mas maniniwala ka pa sa kanya kaysa maniwala kang ako si Qin Shi Huang. Hahaha, yang kapatid kong yan. Walang kakayahan, isa lang siyang ordinaryong manggagawa. Anak mo siya, anong kakayahan niya? Ito ang tinatawag na kamag-anak. Gusto kong makita. Huwag mo akong tanungin, maaalala ko rin agad. Uy, hindi ba iyan ang taong nakakuha ng 10 milyong proyekto na mayabang nang umalis? Bakit ka bumalik? Siguradong nagsisisi ka na alam mong natapos na namin ang proyekto ng Watcheng. Siguradong sisikat kami pagbalik mo. Huli na ang lahat, huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Basta't maghain ka ng tsaa at humingi ng tawad kina Boss Chen at Boss Gao sa harap ng buong kumpanya. Pag-iisipan kong payagan kang bumalik, ano sa tingin mo? Basta't maghain ka ng tsaa at humingi ng tawad kina Boss Chen at Boss Gao sa harap ng buong kumpanya. Pag-iisipan kong payagan kang bumalik, ano sa tingin mo? Sa tingin ko, nagkakamali kayo. Nandito ako para mag-resign. Pakipirmahan, Boss Zhang. Ano, talagang magre-resign ka? Hindi mo ba alam na wala ka kung wala ako dito, Boss Zhang? Nagpasya na akong magtayo ng sarili kong kumpanya. Magkita na lang tayo sa susunod. Anong sinasabi mo? Magtatayo ka ng kumpanya. Nakakatawa, akala mo ba bahay-bahayan lang ito? Kakakuha lang namin ng 10 milyong proyekto. Anong karapatan mong makipagkumpetensya sa amin? Bakit hindi tayo magpustahan? Pastahan tayo kung gaano katagal bago kita malampasan. Hindi ka karapat-dapat hindi makakalipad ang isang gintong phoenix mula sa isang pugad ng manok. Hindi ako naniniwala. Isang pamilya ng mga tagahasa ng kutsilyo. Anong magandang kinabukasan ang mayroon sila?
Hihintayin kong magsisi ka at umiyak na bumalik sa akin. Malalaman ninyo rin kung sino ang dapat magsisi. Array. Ginoong Shu, gusto kong mag-apply para sa Student Entrepreneurial Loan. Hali kayo, lahat sa business department may ipapagawa ako, ang Group 1 ay gagawa ng plano. Ang Group 2 ay makikipag-ugnayan sa mga istasyon at publishing house. Ang Group 3 naman ang mag-aasikaso sa coordination. Bilisan ninyo ang paggawa ng plano para sa inspection ng Huasheng. Magtrabaho kayong mabuti. Basta't matuloy ang proyekto ng Huasheng, sabi ni Boss Zhang, lahat kayo ay may extra bonus. Sige, magtrabaho na kayo. Hoy, Boss Gao, paano kami? Anong gagawin namin? Muntik ko na kayong makalimutan. Ipapaalam ko sa inyong dalawa. Simula ngayon, ililipat kayo sa advertising department. Kung ano ang gagawin, tingnan ninyo na lang ang subway. Boss Gao, kami ni Kuya Chi ang gumawa ng proyektong ito. Bakit ninyo kami tinatanggal? Kayo ang gumawa. Anong ginawa ninyo? Nakakatawa. Hoy, Boss Gao, kami talaga ang nagplano ng proyektong ito mula simula hanggang dulo. Tingnan mo, itong mga dokumentong ito ay ginawa ni Kuya Chi noon. Kailangan lang sundin ang planong ito. Hindi ninyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Wala na kayong kinalaman sa proyektong ito. At si Zhang Chi, paano ko gagawin ang plano? Ang ganitong basura ay hindi karapat-dapat na makita ko. Boss Gao, sobra ka namang mang-api, hindi kami papayag. Umalis na kayo kung ayaw ninyo. Sige, hindi na kami magpapakaalipin. Umalis na. Mas sasaya pa ang kumpanya kung aalis ang dalawang palamunin. May kumuha ng pera, sunugin ninyo. Tingnan ninyo si Erye. Kuya, busy ka ba? Anong ginagawa mo rito? Nandito ako para humingi ng tawad para sa batang pasaway na si Zhang Chi. Nagtatrabaho pa rin siya sa ilalim mo, kaya sana pagpasensyahan mo siya. Huli ka na, nag-resign na siya. Nag-resign na, hindi mo pa ba alam? Napakayabang ng anak mo, magtatayo raw siya ng sarili niyang kumpanya. Pupuntahan ko siya. Pababalikin ko siya para lumuhad at humingi ng tawad sa iyo. Boss Zhang, natapos na ang plano ni Gao Feng. Pakitingnan po. Sige, hihintayin na lang natin ang pagdating ng mga taga-Huacheng para mag-inspeksyon bukas. Kung makakasakay tayo sa Huacheng Group, sisikat tayo, hahaha. Sige, alisin ninyo ang mga basurang ito. Handa na ang lahat, hinihintay na lang ang tamang pagkakataon. Salamat. 10 milyong kita, walang hanggang pagsisikap. At isang paalala sa mga kabataan, huwag ninyong ipagkamali ang plataporma sa sarili ninyong kakayahan. Bukas na dapat ilabas ng Huacheng ang plano ng inspeksyon, di ba? Tingnan natin kung ganyan ka pa rin kahanahon sa oras na iyon. Sumakay ka sa kotse, ikaw na batang pasaway, lumabas ka dyan. Tay, sakto ang dating mo, tingnan mo kung ano ang lagay dito. Sakto ang dating ko. Sakto ang dating ko. Tatanungin kita, sino ang nagpahintulot sa iyong mag-resign? Kinikilala mo pa ba akong ama mo? Sinabi ko na sa iyo, ang pag-iisip ni Tio ay nasa 20 taon pa rin ang nakalipas. Kung magpapatuloy kang magtrabaho para sa kanya, lulubog ka lang kasama niya, kalokohan. Si Tio ang pinakamatagumpay sa ating pamilyang Zhang. 20 taon na siyang nagnenegosyo. Sino ka para husgahan siya? Kakakuha lang ni Tio ng 10 milyong proyekto, umakyat ka na naman sa isang bagong antas. Sinasabi mong hindi ka man lang sumabay sa swerte. Nag-resign ka pa. Hindi ka ba tanga, Tay? Hindi makukuha ni Tio ang 10 milyong proyekto. Huwag kang mag-alala, anong kalokohan ang pinagsasabi mo. Kailangan mong humingi ng tawad sa tiyuhin mo. Bumalik ka sa trabaho, tingnan ko. Malapit na akong magsimula dito, bakit ko patitiisin ang galit niya? Saan ka kumuha ng pera para sa mga ito?
Ang universidad namin ay mayroong entrepreneurial support program para sa mga magagaling na estudyante, sumusuporta sila ng bahagi ng loan. Talagang umutang ka. Ikaw na walang kwentang bagay, hindi ka nag-aral ng mabuti, umutang ka pa. Sinira mo ang pangalan ng pamilya nating Zhang. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Papatayin kita, ikaw na walang kwentang bagay. Hindi mo ba alam na mga sugarol lang ang nangungutang kung saan-saan? Ito ay student entrepreneurial loan, wala akong pakialam kung anong universidad o hindi. Sa pilitang pautang. Lahat iyan ay pautang na may mataas na interes. Huwag kang papayag na magtrabaho. Huwag kang papayag na magtrabaho. Huwag kang papayag na gawin ang mga kalokohang ito. Ibalik mo agad ang utang. Pumunta ka at humingi ng tawad sa tiyuhin mo. Wala akong anak na tulad mo. Malapit nang dumating ang mga tao mula sa Huasheng International, narinig ko na ang darating sa pagkakataong ito ay ang kanilang Commerce Department Director. Dapat ay isang mahirap na veterano, huwag kang mag-alala, inayos ko na ang restaurant. Lahat ay ayon sa pinakamataas na pamantayan ng pagtanggap. Ayan na sila. Isang dalaga. Oo. Bakit babae ang pinadala? Hindi ba't minamaliit tayo nito? Ang mga tao mula sa Huacheng Group, oo. Maaari ko bang malaman kung sino ka? Ako ang business director ng Huacheng Group. Oh, maligayang pagdating. Ito ang business director ng aming kumpanya, si Boss Chen. Marahil ay kilala na ni Director Zeng si Boss Chen. Total, ang pakikipagtulungan ng Huacheng International sa amin ay dahil lahat sa koneksyon ni Boss Chen. Hahaha, hello, Boss Lu. Ito ang direktor ng aming advertising department, si Gao Feng. Siya rin ang pangunahing taong namamahala sa proyektong ito. Hahaha, hello, Boss Fu. Nasaan si Zhang Qi? Natatandaan kong ipinagkatiwala ko ang proyekto kay Zhang Qi. Ano? Zhang Qi. Kami ang nakakuha ng Huacheng. Ito ang unang kliyente ng aming new media department pagkatapos itong maitatag. Ang plano, draft. Lahat ay nilikha naming tatlo sa gabi't araw. Kayo ang umaani sa pinaghirapan ng iba, hindi ba? Ha, Director Zeng, si Zhang Qi sa aming kumpanya, isa lang siyang utusan. Wala siyang kakayahan, at tinanggal ko na siya. Tinanggal, haha, magaling ang ginawa ninyo, salamat sa papuri, Director Zeng. Ang aming si Boss Gao ang tunay na profesional sa industriya. Mas magaling siya ng 10,000 beses kaysa sa walang kwentang si Zhang Qi, hahaha. Oo, Director Zeng. Nagpa-reserve na ako ng private room sa restaurant, mag-usap tayo habang kumakain, tikman ninyo itong specialty. Oo, hahaha. Hindi na kailangang kumain, dumiretso na tayo sa usapan, inspeksyonin na natin ang plano. Mukhang bata pa si Director Zeng, hindi pa niya gaanong alam ang mga patakaran sa negosyo. Kapag usapang negosyo, kailangang sa hapagkainan pag-usapan, Director Zeng. Oo, hahaha, tinuturuan mo ba ako kung paano magtrabaho? Mga Ginoo, simulan na natin ang pagsusuri sa plano. Sandali lang po, Director Dong. Ang planong ito ay personal na pinangasiwaan ni Boss Gao, siguradong masisiyahan ka, hahaha. Ito ang inyong plano, kontento ka na ba, Director Deng? Ito ang resulta ng aming mga dekada ng karanasan sa industriya. Ang natapos sa pamamagitan ng aming mahuhusay na karanasan. Kung kontento ka na, pwede na ba nating kunin? Aha. Walang kwenta. Karapat-dapat ba ang ganitong bagay na makipagtulungan sa Huacheng? Hoy, walang kwenta, karapat-dapat ba ang ganitong bagay na makipagtulungan sa Huacheng? Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin? Boss Zhang, sa tingin mo, bakit ako pupunta sa ganitong maliit na lugar para makipagtulungan sa inyo? Dahil ba sa reputasyon ng kumpanya ninyo at sa kakayahan ng mga boss ninyo? Oo naman, Boss Meng. Ang aming kumpanya, mapabayan man o kahit sa syudad, ay isa sa mga namumuna. Ang pakikipagtulungan sa aming kumpanya ay makatwiran, TSK.
Ang dahilan kung bakit nakikipagtulungan ang aming Huacheng sa isang maliit na kumpanyang tulad ninyo ay dahil kay Zhang Qi. Ano? Ang pinahahalagahan ko ay ang kakayahan ni Zhang Qi, ang mga ginagawa niya. Mayroon itong walang kapantay na potensyal at pagiging makabago. Kayo, naglakas loob kayong magbigay sa akin ng ganitong basura na puro walang kwentang salita. Sinasayang ninyo lang ang oras ko. Paano ito nangyari? Oo nga, si Zhang Qi. Isa lang siyang bagitong kabataan na kada rating lang sa kolehiyo, paano siya makakakuha ng pabor mula sa Huacheng? Huwag kang magbiro, ilang dekada na kami sa industriyang ito, paanong hindi namin matatalo ang isang bagitong kabataan? Oo nga, Boss Zhang. Panahon na ng social media, huwag kang manatili sa iyong mga walang kwentang karanasan at maging kampante. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Kung wala akong makitang planong kasiya siya pagkatapos ng 3 araw, itatigil ang kontrata ayon sa mga tuntunin ng kontrata. Kailangang bayaran ng babae ang aming partido ng 5 milyon. Ano? 5 milyon. Putok. Boss Zhang, 5 milyon. Anong ipambabayad ko? Paano ito nangyari? Boss Zhang, huwag po kayong umalis. Paano ka magiging kontento? Bakit hindi muna tayo kumain? Ang private room na ni-reserve ko ay pinakamataas na klase. Boss Zhang, imbes na mag-aksaya ka ng oras sa pagkain, bakit hindi mo hanapin ang plano ni Zhang Qi? Kung hindi, walang makakaligtas sa iyo. Boss Zhang, basta mo na lang ako tinanggihan. Hindi ako papayag. Pinaghihinalaan kung hindi mo talaga naiintindihan ang plano kung hindi mo lilinawin ang mga bagay ngayon. Magrereklamo ako sa iyo sa Huacheng Group. Magreklamo ka sa akin. Walang problema, baka hindi mo alam ang pangalan ko, tandaan mo ito, ako si Zheng Wan. Direktor ng Departamento ng Komersyo ng Huacheng Group, unang miyembro at bise-tagapangulo ng lupon ng mga direktor. Anak na babae ng tagapangulo ng Huacheng Group na si Zheng Yoxen. Ito ang anak na babae ng chairman ng Huacheng. Tapos na ang lahat. Tapos na ang lahat. Iyak, anong iniiyak-iyak ninyo? Nasaan ang plano noon? Hanapin ninyo agad. Plano PTA ka. Ikaw na walang kwenta, paano mo nagawang gawin ito? Shen, ayos lang kumalma ka. Natatandaan ko na may 2 intern na laging sumusunod kay Zhang Qi, bakit hindi na lang tayo gumawa ng bago? Tapos na, di ba? Oo, tawagan mo sila agad, gumawa kayo ng bago, sige. Kahapon lang sila tinanggal, ano? Tawagan mo sila agad at pabalaykan, kung hindi kita patatawarin. Halika. Hinahanap mo ba ako? Tadhana na yata ang gustong pumatay sa akin. Kailangan ko ba talagang magmakaawa sa batang ito? Kailangan ko bang magmakaawa sa batang iyon? Ako ang nakatatanda. Paano ako aamin ng pagkakamali sa isang nakababata? Tama, pansamantalang kapabayaan lang ito. Ilang taon na tayong nagtatrabaho, hindi ba't mas magaling pa tayo sa isang baguhan? Oo, tama ka. Kung hihingi man ng tawad, si Zhang Qi ang dapat humingi sa akin. Ako ay isang malaking boss, wala ba akong kahihiyan? Sa tingin ko, medyo gipit tayo sa oras ngayon. Pero ayos lang. Ngayon, ang mga estudyante sa kolehiyo ay parang aso, napakarami, maghanap ka lang ng 2 tao, magagawa nila ito sa loob ng ilang minuto. Boss Zhang, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, siguradong masisiyahan ka, sige, maghanap ka na ng mga tao. Gumawa ka ng bagong plano, tandaan, dito nakasalalay ang ating buhay at kamatayan, dapat walang palya, naiintindihan ko. Hoy. Jige, tumawag sa akin si Huashang kanina, kung tama ang hula ko. Dapat ay nagmamadali na sila ngayon. Gusto nilang humingi ng tulong sa akin pero nahihiya sila. Saan napakarami? Wow, ang galing talaga ni Kuya Chi. Hindi nagustuhan ng Huacheng ang kanilang proyekto, kaya tinawagan ako ni Boss Gao. Sabi niya, dadagdagan daw kami ng 500 sa sahod para bumalik, ayoko nang bumalik.
Ang taas ng tingin nila sa sarili nila, minamaliit kami ngayong nagsisisi na sila, huli na. Sige, aasikasuhin ko muna ang sarili ko. Kita tayo lang ng kumpanya, dapat nang simulan ng unang proyekto tingnan natin. Hoy, kuya hindi kaya proyekto ng gobyerno ang gagawin mo? Mukhang wala tayong kwalifikasyon para dyan. Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Oo nga, sige. Ang mga proyekto ng gobyerno ay may mahigpit na requirements ang ginagawa natin ay new media, papansinin kaya nila tayo. Hindi problema ang medium itim na pusa, puting pusa, basta nakakahuli ng daga. Ikaw ba talaga ang may kakayahang gawin iyon? Kailan ba ako hindi naging may kakayahan? Nagpasya na ako. Sasali tayo sa bidding kailangan nating makuha ang proyektong ito. Ngayon, dapat muna tayong magtakda ng isang tema ng promosyon. Anong tema ang gagamitin natin? Mayroon na. Gagamitin natin ang pagtulong sa mga magsasaka. Tama, kailangan nating maunawaan ang tunay na layunin ng gobyerno sa pag-promote ng agrikultura. Iyon ay ang pagpapataas ng kalakalan sa agrikultura at pagpapataas ng kita ng mga magsasaka. Ay ang magbigay ng benepisyo. Kaya, gagamitin natin ang paraan ng pagtulong sa mga magsasaka, gamit ang social media bilang medium, upang magtayo ng bagong platform ng pagbebenta. Live streaming na nagbebenta ng produkto. Live streaming na nagbebenta ng produkto. Lihay, ikaw ang mangolekta ng data. Ako ang pupunta sa field para mag-imbestiga Suchi, ikaw naman ang mag-iipon ng impormasyon kapag natapos na ang plano. Sasali tayo sa bidding. Naiintindihan. Ang tagal-tagal na, pero palala ng palala ang mga planong ginagawa ninyo, anong silbi ninyo? Hindi maganda ang sitwasyon, Boss Zhang, nagkakagulo na ang lahat ng empleyado, anong nangyayari? Kulang ang pera ng kumpanya, hindi pa rin natutuloy ang pakikipagtulungan sa Huacheng, at hindi sila nagbabayad. Walang bonus dati. Hindi na rin maibigay ang sahod ng mga empleyado, nagwelga na sila ano? Welga. Bakit sila magwewelga? Itong mga walang utang na loob na ito, nagpapasalamat kapag may pera. Ngayon, ilang araw lang naantala ang sahod, nagwelga na sila lahat, may konsensya pa ba sila? Puntahan mo at pakalmayan ng mga empleyado, sabihin mong malapit nang matapos ang proyekto ng Huacheng. Hindi mawawala ni isang kasing sa perang ipinangako sa kanila, sige, pupunta na ako. Boss Zhang, mag-isip ka na ng paraan kung hindi natin ito malulutas, mababang karote ang kumpanya. Pitang ina, alam ko kung anong gagawin, ang galing ninyong magyabang, di ba? Maghanap kayo ng paraan ngayon. Sa tingin ko, ang dapat nating unahin ay maghanap ng bagong proyekto, kunin ang pera mula sa isang proyekto para tapalan ng butas sa isa pa. Punan ng butas, at saka natin isipin kung paano sosolusyonan ang problema sa Huacheng, kung hindi, walang pera sa account ng kumpanya. Hindi mababayaran ang sahod ng mga empleyado, magwewelga sila, hindi pwede iyon. Kung ganoon, maghanap ka ng bagong proyekto. Pitang ina mong walang kwenta, hindi ka ba makahanap ng bagong proyekto kung wala si Zhang Qi? Hoy, Boss Zhang, may paraan na ako. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na narinig kong nagbibid ang gobyerno ng bayan para sa isang bagong proyekto. Narinig ko na tungkol daw ito sa promosyon ng mga produktong agrikultural, pwedeng sumali ang mga lokal na advertising company at maging ang mga media company mula sa labas. Pwedeng sumali. Anong ginagawa ninyo? Pupunta kami para makipagkita sa leader, haha, talagang walang oras ang leader kahit umakyat kayo. Hindi ninyo rin siya makikita. Pakiusap, bigyan mo kami ng daan, sabihin mo sa leader na si Xiao Zhang. Dati na kaming pumunta dito, gusto naming makita ang leader. Huwag na, respetuhin ninyo naman ang trabaho ko, hindi sa ayaw kong makipagkita kayo. Talagang walang oras ang leader ngayon. Ikaw na security guard, paano mo nalaman na walang oras ang leader? Tsaka, ang aming si Boss Zhang ay isang negosyanteng pinarangalan, 10 taon na ang nakalipas, matalik silang magkaibigan ng leader. Naglakas loob kang harangan kami. Ayaw mo na bang magtrabaho? Oo, maganda ang relasyon namin ng leader ninyo.
Pumunta ka, sabihin mo sa leader. Sabihin mong nandito kami para pag-usapan ng isang partnership, ito ang aming proyekto, walang ibang makakagawa nito kundi kami. Hahaha, sasabihin ko ulit. Talagang walang oras ang leader, may mahalagang bisitang kikitain ang leader ngayon. Sino ang kikitain? Bakit ayaw niya akong makita? Hindi kaya, may nanalo na sa bidding para sa proyektong iyon. Imposible. Ilan ba ang media company sa bayan na mas magaling sa atin? Ay. Zhang Qi, bakit siya nandito? Anong ginagawa mo rito? Pwede ka ba dito? Oo nga, Boss Zhang, hindi ba't maganda ang relasyon ninyo sa leader? Kakapuri lang sa manager ng kumpanya natin. Dahil lang doon, ang pirma ng proyekto. Siguradong mananalo sa bidding, tama. Kahit matagal na tayong hindi nakikipagtulungan sa gobyerno ng bayan, nandoon pa rin ang relasyon. Ano ang Jianghu? Ang Jianghu ay pakikisama. Ang mga bata tulad ni Zhang Qi ay marunong lang gumawa ng plano, anong silbi noon? Ang pagiging marunong makisama ang tamang daan, oo, kapag si Boss Zhang ang kumilos, ang bid ng gobyerno ng bayan. Hindi ba't madali lang iyon? Magbid, tapos pupunta ako sa gobyerno ng bayan, ipapakita ko kay Zhang Qi at sa mga kasama niya ang kakayahan ko. Bata, anong ginagawa mo rito? Pwede ka ba dito? Bakit kayo? May bagong proyekto sa bayan, at halos sigurado nang ibibigay sa amin. Ikaw naman, anong ginagawa mo rito? Ako nako, sa tingin ko, hindi ka na makasabay sa labas, kaya sinusundan mo kami. Gusto mong humingi ng tawad kay Boss Zhang, di ba? Ha ha ha. Ngayon mo lang nalaman na nagsisisi ka, huli na dapat talagang matuto ng leksyon ang mga kabataan. Para hindi sila maging mayabang. Sa tingin ko, nagkakamali kayo, nandito ako. Kalokohan. Ilang taon ka pa lang. Alam mo ba kung ano ang negosyo? Hindi mo sinusukat ang iyong kakayahan. Maaari ko bang malaman kung sino si Boss Zhang? Kausap ko lang siya sa telepono kanina. Ako si Xiao Zhang mula sa Huasheng Media, gusto ba akong makita ng leader? Posible rin. Manahimik ka, wala kang kinalaman dito, bumalik ka na. Hoy, ito ang pamangkin ko, hindi marunong. Bilang leader, huwag kang makialam sa hindi mo problema. Ikaw si Boss Zhang, nagkakamali ka yata, hindi. Ako si Zhang Yuandong ng Huazhang Media, kilala ako ng leader, ang gustong makita ng leader ay si Boss Zhang Qi. Ang gustong makita ng leader ay si Boss Zhang Qi. Imposible, sino ba siya para makita siya? Ang plano ni Boss Zhang ay inaprubahan ng leader at nagpasya siyang ibigay ang proyekto kay Boss Zhang, imposible. Tiyo, sinabi ko na sa iyo, hinahanap mo ako. Boss Zhang, Tera na naghihintay ang leader. Nandito na. Pinakiusapan mo akong imbitahan ang mga kalihim ng bawat bayan para makinig sa iyong ulat. Nandito na ang mga tao, pwede ka nang magsimula. Batang-bata, sabi ng leader, matutulungan mo raw kaming magbenta ng butil. Totoo ba iyon? Oo. Ang layunin ng proyektong ito ng gobyerno ay pataasin ang kalakalan ng mga produktong agrikultural at pataasin ang kita ng mga magsasaka. Mayroon akong paraan, anong paraan? Sabihin mo agad. Live streaming para magbenta ng produkto. Alam nating lahat na ang mga produktong agrikultural na pinaghirapan ng mga magsasaka ay hindi nabebenta sa magandang presyo. Pagdating sa lungsod, binabago ang packaging at ibinebenta sa napakataas na presyo. Mas malaki ang gastos ng mga mamimili, pero hindi kumikita ang mga magsasaka. Kaya, iminumungkahi ko na sa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno. Ang mga kinatawan ng bawat nayon ay makikipagtulungan sa aming kumpanya upang magtatag ng isang bagong kumpanya at bumuo ng isang tatak. Sa pamamagitan ng live streaming selling, direktang makokonekta ang mga magsasaka at mamimili. Para makakuha ng tunay na kita ang mga magsasaka at makakain ng abot kaya, matipid, at ligtas na pagkain ang mga mamimili. Ang mga negosyong ito ngayon ay pera na lang ang nasa isip. Isa-isa. Li Jian. Ang bagong bid ba? Oo, hey, mukhang interesante ito. Nakasulat dito,
Magtayo ng isang platform ng pagbebenta na gumagamit ng live streaming platform bilang medium. Ibenta ang iba't ibang produkto sa paraang mobile para ang pinakasariwang sangkap ay direktang mula sa lupa. Tiyakin na hindi naaabuso ang interes ng mga magsasaka at nakukuha nila ang nararapat na kita, habang sinisiguro rin ang kaligtasan at kalusugan ng pagkain ng mga mamimili. Live streaming selling, ito ay isang bagong bagay. Sa tingin ko, dapat natin itong subukan. Lalo na, tingnan mo itong dalawang pangungusap dito. Ano ang prioridad ng mga mamimili? Maganda ang kalidad at mura ang presyo. At ang mga magsasaka. Tunay na ginto at pilak. Anong kumpanya ito? Pioneer Network, isang bagong kumpanya ang namamahala ay si Zhang Qi. Isa pa siyang estudyante sa kolehiyo na kada rating lang. Magandang araw po, Lolo Le. Talagang mga kabataan nga naman. Puno ng sigla dumating na ba siya? Gusto ko siyang makita. Tatawagin ko po siya. Ang presyo ay pangangasiwaan ng gobyerno, at ang kalidad ay mahigpit na kokontrolan ng lahat. Gagawa tayo ng mga live-selling broadcast sa iba't ibang nayon sa paraang mobile. Para parehong makinabang ang mga mamimili at mga magsasaka boss. Makakaasa ka na ang mga aanihin sa ating mga bukid. Ay hinding-hindi gagamitan ng mga mababang kalidad na produkto. Huwag kang mag-alala dyan, tama. Ito ay isang magandang bagay kung may some iris sa mga patakaran. Ako ang unang hindi papayag, tama. Tama, hindi papayag. Hoy, bata. Ano ang pangalan ng kumpanyang ito? Pareho ang pangalan ng kumpanya at ng live stream room. Jinshe Zhengxuan. Sige, sige. Array, array. Bakit siya ang nakakakuha ng pabor ng mga pinuno? Isang estudyante sa kolehiyo na walang alam sa kahit ano. Ilang kanin pa lang ang nakakain niya para apakan ako. Presidente Zhang, anong problema na naman? Anong sinabi mo? Ang grupo ng mga walang utang na loob na iyon, nangangahas sila. Pumunta ka at tingnan mo, wala ni isang natira. Mga walang utang na loob, isang grupo ng mga walang utang na loob. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa kanila. Ikaw si Zhang Yuandong. Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo? Ako ang kamakatawang abogado ng Huasheng Group. Ang inyong kumpanya ay pinaghihinalaang may commercial fraud, at ngayon ay formal na nagsasampa ng kaso ang aming kumpanya. Sa loob ng 3 araw, dapat bayaran ng inyong kumpanya sa amin ng liquidated damages na 5 milyong yuan. Kung hindi, magrereklamo kami sa mga kinauukulang tauhan. Teka, sandali. Bata at may kakayahan, maging makatotohanan at praktikal, panatilihin iyan, Direktor Lu, pambabala lang po iyan. Marami pa po akong kailangang matutunan. Tingnan mo, matapang mag-isip at kumilos. May malaking puso, kahanga-hanga ang mga kabataan bukod dito, na i-report ko na sa bayan. Palakasin ka, isa iyon sa mga aspeto. Ang pangunahing bagay ay gawin kang isang modelo. At sa huli ay sanayin ka para maging pinakamahusay na batang negosyante sa ating bayan. Hindi yata maganda iyon, marami pa kasing mga veterano sa industriya. Ako, isang bata pa. Pakinggan mo ako, Zhang Qi, ang bayan natin, ay masyadong maliit. Ang mga kabataan ay ayaw manatili dito para magtrabaho. Tulad mo na nagtapos ng kolehiyo at naglakas loob na magnegosyo sa sariling bayan. Kung hindi ka susuportahan ng bayan natin, sino pa ang susuportahan namin? Kaya huwag ka nang tumanggi, ha? Salamat po sa suporta, mga pinuno, hinding-hindi ko bibigwin ang aking mga kababayan mabuti. Iyan ang mabuting bata, sige. Yeah. Presidente Zhang, gising ka na. Presidente Zhang, kumusta ang pakiramdam mo?
Wala na ang pinaghirapan ko ng ilang dekada ay nasira sa isang iglap. Nagsisisi ako. Sana hindi ko pinalayas si Zhang Qi. Presidente Zhang, sa totoo lang, may isa pa akong paraan. Anong paraan naman ang mayroon ka? Naintindihan ko na. Wala kayong silbi pareho. Hindi. Presidente Zhang ang ibig kong sabihin, hindi ba't kinuha ni Zhang Qi ang proyekto ng bayan? Kung pababalay ka natin siya, hindi ba't magiging atin na ang proyektong iyon? Ipagpatuloy mo kahit magaling si Zhang Qi, ang team niya ay parang baguhan pa lang. Hindi nila kakayanin ang ganoong kalaking proyekto. Sa tingin ko, dapat nating pabalaykan si Zhang Qi. Sa ganoong paraan, malulutas ang problema ng Huacheng. At may pagpapatuloy pa natin ang ating proyekto 2 ibon sa isang bato. Pero galit na galit siya sa atin. Papayag kaya siya? Hindi mahalaga kung papayag siya o hindi. Huwag mong kalimutan, sunod sa Niren sa akin ang tatay niya. Isang tawag ko lang. Ibebenta niya sa akin ang anak niya ng masunurin. At magpapasalamat pa siya ng husto sa akin. Walang oras na dapat sayangin, tatawagan ko na siya ngayon. Hello. Ziguo, pinag-isipan ko dahil sa kaawa-awang kalagayan ng pamilya mo at dahil walang patutunguhan ang anak mo. Sa aking awa, pumapayag na akong bumalik siya sa trabaho. Talaga, kuya, nako, maraming salamat sa iyo. Puntahan mo na siya ngayon at dalhin dito. Nasaan ka? Lumingon ka. Bakit ka napunta sa Jinsha Town? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hinahanap kita? Nagbibiro ka ba? Paano ang anak ng may-ari ng Huacheng Group ay bibisita sa akin? Bakit hindi? Ikaw naman, sinabihan kitang magtrabaho sa Huacheng, pero ayaw mo nagtayo ka ng sarili mong negosyo, at ipinasa mo pa ang proyekto ko. Sa isang grupo ng mga taong walang alam. Pasensya na, ako rin. Kalimutan mo na ang paghingi ng tawad, ilibre mo na lang ako ng pagkain. Pangit. Ay, oo nga pala. Ang paglabag sa kontrata ng tito mo ay isang katotohanan na ang malaking multa ay hindi niya matatakasan. Malamang na malapit na siyang mabangkarote at makukulong pa. May hihilingin ako sa iyo. Kung maaari, pagbigyan mo na ang tito ko. Magkadugo pa rin kami. Pwede kong hindi na ituloy ang kaso sa kanya. Pero ang pagkabangkarote ay sarili niyang kagagawan, wala akong magagawa doon. Nakatulong ako sa iyo ng malaki, tapos salamat lang ang sasabihin mo. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Simple lang, ikaw na ang hahawak sa proyekto ng Huazang. Kailangan ko ng mas maganda at mas malikhaing plano. Ang budget ay 100 milyon. 100 milyon. Bakit? Ayaw mong hiramin. Hindi. Hihiramin. Hindi pa ako makapaghintay na pagsilbihan ka. Mas mabuti yan, Tara. Mag-usap tayo habang kumakain, sabi ng tito mo, kapag negosyo ang pinag-uusapan. Dapat sa hapagkainan ito pag-usapan. Anak. Mukhang hindi na matutuloy ang kainan na ito. Sige. Unahin mo na muna iyan. Pero tandaan mo, may utang ka pa sa aking isang kainan. Pa, sino yun? Kaklase ko sa kolehiyo. Huwag kang sasama sa mga kung sino-sinong tao. Bakit naman siya kung sino-sino lang? Wala kang alam. Kailan ba ako nagkamali sa pagkilatis? Oo nga pala, sumama ka sa akin, bilis. Saan mo ako dadalhin? Magandang balita, pinatawad ka na ng tito mo, pumayag na siyang bumalik ka sa trabaho, masaya ka ba? Pinatawad ako ng tito ko. Hindi niya ako pinatawad, natatakot siya. Ano bang pinagsasabi mo? Sumama ka na sa akin. Ayoko, masaya na ako dito. At saka, katatapos ko lang ma-appoint, bilang ano ang ibig mong sabihin sa masaya na? Ano ba ang edad mo? Paano mo may kukumpara ang sarili mo sa tito mo? Sa pagsunod lang sa tito mo, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Nandito na sila, nandito na, oo, nandito na nga sila, bilisan nyo.
Ha ha ha. Aba, punong na yun hahaha aba, punong na yun hahaha sa wakas ay nakabalik ka na. Hahaha hinihintay ka na ng lahat para buksan ang bulwagan ng mga ninuno, magsindi ng unang insenso, at simulan ng Qingming Festival ngayong taon. Hahaha, kuya punong na yun. Kuya aba, si Zigu ba ito? Hindi ba't sabi mo nagtatrabaho ka rin sa bayan? Bakit naka-tricycle ka pa rin? Oo nga. Tingnan ninyo si Yuandong, nakasakay sa BMW. Ikinukumpara ninyo si Zigu kay Yuandong. Para ninyong ikinukumpara ang pera sa isang malaking boss tama. Paano ko naman may kukumpara ang sarili ko kay kuya? Si kuya ay matagumpay. HMP buti alam mo ang lugar mo. Narinig ko rin na binigyan ko ng trabaho ang anak mo. Hindi gaanong magaling ang anak mo, pero napakalaki ng kanyang init ng ulo nagkakagulo. Walang utang na loob. Hindi pa marunong ang bata. Tingnan mo, dinala ko siya rito para humingi ng tawad kay kuya bakit ako hihingi ng tawad. Wala naman akong ginawang masama sumasagot ka pa. Talagang tulad ka ng tatay mo, walang patutunguhan. Oo nga, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ang anak ng daga ay marunong maghukay ng butas tama ang kasabihan. Ito, pa, baka hindi nyo alam. Nahaharap siya ngayon sa malaking bayarin. Bangkarote na ang kumpanya niya. At makukulong pa siya. Kalokohan napakagaling ng tito mo. Paano siya mababangkarote? Ikaw ang mukhang mababangkarote. Anong problema sa akin? Kakatanggap ko lang ng 2 proyekto. Wala akong ganang makinig sa mga walang kwenta mong sinasabi. Sinasabi ko sa iyo, may balita galing sa bayan na kuha ng tito mo ang malaking proyekto ng bayan iyon ay pakikipagtulungan sa gobyerno. Pararangalan pa ng bayan ang tito mo bilang isang mahusay na negosyante. Kumalat na ang balitang ito sa ating nayon ng Zhang pinupuri ng lahat ng kamag-anak ang tito mo dahil sa kanyang tagumpay. At sa pagdiriwang ng Qingming, siya ang magsisindi ng unang insenso. Para ipakita ang karangalan sa mga ninuno. Pa, baka nagkakamali ka. Tumahimik ka na. Nauna nang umuwi ang tito mo sa nayon ng Zhang. Sumama ka na rin sa akin. Sa harap ng lahat ng kamag-anak, luhod ka at humingi ng tawad sa tito mo. Tara na hoy. Mula ngayon, dito ka na magtatrabaho sa akin. Sige. Aba, papayagan niyang magtrabaho ang anak mo sa kumpanya niya. Magandang balita iyan ako, Zigu. Anong swerte naman ang tinamaan ng anak mo? Narinig ko pa na napakalaki raw ng kumpanya ni Yuandong. Kaya pala dito mo ako hinihintay. Sa tingin mo posible iyon? Walang hiya napakagandang pagkakataon nito may kukumpara mo ba ang maliit mong sahod sa tito mo? Tinutulungan ka ng tito mo. Dapat kang magpasalamat sa tito mo. Kuya, ako na ang papayag para sa kanya ako na ang pipirma. Pa, hindi mo naiintindihan huwag kang basta-basta pumirma kalokohan. Ako ang tatay mo, mas marami akong alam at saka, magtrabaho ka sa tito mo. Hindi ba't mas mabuti iyon kaysa sa sarili mong kalokohan? Hoy, walang hiya kang bata ka pinunit mo. Nangangahas ka. Ikaw na walang hiya. Walang hiya ka. Mapalad kang makilala siya bakit hindi mo ito pinahahalagahan. Huwag kang maniwala sa kanila, niloloko ka lang nila. Hindi na niya kayang iligtas ang sarili niya ngayon. Huwag mo nang sabihin iyan nagtrabaho ako para sa iyo buong buhay ko. Gusto ko lang na maging matagumpay ka. Pero ikaw, palagi kang gumagawa ng kalokohan. May pagkakataon na namang ibinigay sa iyo. Pero hindi mo ito pinahahalagahan. Pirmahan mo ang kontratang ito. At makakabangon ng tatay ko. Magkakaroon ka rin ng magandang kinabukasan. Bakit mo iniisip na kailangan nating umasa sa tulong ng iba para makabangon? Gagawin ko ito. Gagawin ko itong mas mahusay kaysa sa kanya. Kalokohan hindi ka magtatagumpay ng walang suporta ng mga nakatatanda. Iyan ang karanasan ng tatay mo sa buong buhay niya nako, may mga taong hindi kayang kumain kahit nasa bibig na ang pagkain.
Hindi kayang saluhin kahit umulan pa ng biyaya. Hindi na kailangang sabihin pa, ang pamilya natin ang pinakawalang kwenta sa buong angkan ng mga Zhang oo, mahal. Hindi nila alam kung paano pahalagahan ang pagkakataon kung hindi. Pag-isipan mo ang anak ko, at ako rin. Pwede rin bang sumama ang anak kong babae? Pwede, pwede. Sa totoo lang, naparito ako para isama kayong lahat. Kung gayon, ang mga gustong sumunod sa akin, si Zhang Yuandong, para yumaman ay mag-invest sa aking kumpanya. Pinapangako ko, sa katapusan ng taon, ang inyong kita ay hindi bababa sa 10 beses aba, magkano iyon? Hahahan ako, mag-invest, hindi ba't ibig sabihin yan ay magiging boss tayong lahat? Magandang balita iyan hahaha oo. Hahaha ito ay isang napakabihirang pagkakataon sa panahong iyon, lahat tayo ay magiging milyonaryo. Tama sino pa ang mangangahas na maliitin tayo? Oo, hahaha ang galing mo, master. Alam mong tulungan ng iyong mga kababayan. Hindi tulad ng iba na walang utang na loob syempre. Ay, oo nga pala. Ang paglabag sa kontrata ng tito mo ay isang katotohanan na ang malaking multa ay hindi niya matatakasan. Malamang na malapit na siyang mabangkarote at makukulong pa. Huwag kayong maniwala sa kanya. Sige na, ang mga nakababata ay dapat makinig sa mga nakatatanda lumuhod ka sa harap ng iyong tito at humingi ng tawad. Luluhod din ako at hihingi ng tawad sa iyong tito. Una, wala akong ginawang masama. Bakit ako hihingi ng tawad? Pangalawa, igalang ang matatanda at mahalin ang bata, alam ko ang prinsipyong iyan. Pero dapat ang nakatatandang iyon ay karapat-dapat igalang. Bastardo hanggat may nakatatanda, dapat kang sumunod ng walang pasubali. Ito ang patakaran sa loob ng daan-daang taon. Bata, habang ako ang nakatatanda sa iyo. Habang buhay kitang mangingibabawan. Bakit ba hindi ka marunong makinig, anak? Lumuhod ka na sa harap ng tito mo. Narinig mo ba? Bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at saka, alam kong nagtayo ka ng kumpanya. Pero bata ka pa. Hindi ka marunong magnegosyo. Kung malugi ka, madadami pa ang tatay mo. Ganito na lang, ilipat mo sa akin ang kumpanya mo. Tapos, mula ngayon, magtrabaho ka na sa akin. Sisiguraduhin kong magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ito ang ipon ng pamilya namin, mahigit 50,000, ibibigay ko lahat sa iyo. Yung 100,000 na inutang para sa panggamot, hindi na gagamitin, ibibigay ko lahat sa iyo para yumaman kasama ka. Ngayong yumayaman na kasama si Yuandong, hindi na mahalaga kung mag-aaral pa o hindi hahaha. Huwag kang malito, ikaw ang nalilito. Tito, tinutulungan ko po tayo. Tito. Ito po ang ipon ko sa loob ng 10 taon. Tanggapin niyo po. Pag-uwi ko, ibebenta ko ang bahay namin. Pakiusap, tulungan niyo po ang pamilya namin. Sige na, tatanggapin ko na ng may pag-aatubili. Niloko ka na naman niya. Kailangan na niyang magbayad at may malaki siyang utang. Ang pagbibigay ng pera sa kanya ngayon ay pagtatapon lang sa walang katapusang butas. Naloko ako ng manloloko. Malapit nang mabangkarote ang kumpanya niya at may malaki siyang utang. Ngayong nalaman natin, tinatambakan lang natin ang kanyang walang katapusang butas. Bastos kang bata ka, anong pinagsasabi mo? Godong, malulugi ang kumpanya. Kalokohan, napakagaling ni Yuandong at pinarangalan pa ng bayan. Naging mahusay na negosyante siya ng Jinsha Town. Paano siya mababangkarote? Matandang asawa, kontrolin mo ang anak mo, huwag nang magsalita ng kalokohan. Kung hindi, tatanggalin ko kayong mag-ama Zeguo, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Tumahimik ka na, ang sinasabi ko ay pawang katotohanan. At saka, ang mahusay na negosyante na pinarangalan ng bayan ay hindi siya. Kundi ako, ikaw ang pinarangalan. Nako, sino ka ba? Sa pamilya, 3 taong gulang ka pa lang sa iyong antas, hindi ka pa nga makakaupo sa pangunahing mesa, at gusto mo pang maging negosyante. Ay, hahaha, nakakatawa hahaha, hindi mo ba alam ang respeto sa mas nakatatanda dito? May mga nakatatanda, paano ka pararangalan? Sige na, kung ikukumpara sa akin, mas bata ka pa ng 20 taon. Mayor, punong na yun.
May pinapanta ang mayor, may dala pa silang plate. May pinapanta, may dala pa silang plate. Dumating na ang parangal para kay Yuandong, di ba? Sige, mamatay ka na. Huwag gumalaw, hoy, hahaha. Ikaw ang magsisindi ng unang insenso, protektahan mo ang langit at lupa, sige. Sige, Terra, 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 hahaha. Mga ninuno, narito po ang ikapitong henerasyon ng pamilya Zhang, si Yuandong. Matagumpay sa negosyo, may mabuting pagkatao. Iginagalang ang mga nakatatanda, tinutulungan ang mga nakababata ngayon, sa pagdiriwang ng Qingming. Inaalala namin ang aming mga ninuno, upang ipakita ang karangalan sa aming angkan magsindi ng insenso. Ha ha ha, salubungin ninyo siya, sino po si Zhang Qi? Sino po si Zhang Qi? Nandito kami ngayon para parangalan siya bilang ang batang mahusay na negosyante ng Jinsha Town. Hindi ba't nakakuha lang ng proyekto ang batang ito? Mahusay na negosyante, paanong ibibigay sa kanya ang parangal na ito na para sa mga kagalang-galang? Baka nagkakamali ka, si Zhang Qi ay isang hindi pinahahalagahang miyembro ng aming pamilya Zhang. Dapat ang parangalan ay si Yuandong, siya ang tito ni Zhang Qi. Leader, ako po si Zhang Qi, ang may-ari ng Xianfeng Network o, haha, kamusta, kamusta, kamusta? Inutusan kami ng aming mga nakatataas na dalhin sa iyo ang isang plate na kumakatawan sa lakas ng teknolohiya ng Zhongfeng. Hindi pwedeng ibigay sa kanya iyan, wala siyang respeto sa nakatatanda, magkakagulo, tama, sino ba siya? Walang kwenta ang tatay niya. Wala rin siyang kwenta, hindi siya dapat parangalan, kalokohan, alam nyo ba? Ang dala namin ngayon ay hindi lang isang parangal, kundi isang responsibilidad. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang naitulong niya sa bayan? Naniniwala na ba kayo sa sinabi ko? Tingnan natin kung sino pa ang mangangahas na maliitin ako. Maliitin ako. Sa panahon ngayon, ang may pera ang tunay na may kakayahan. Kung ikukumpara ka kay Yuandong, napakalayo mo pa, tama, tama. Malaki na ang negosyo ni Yuandong ngayon. Oo, sabi niya kanina, isasama niya tayong yumaman samantalang ikaw. Wala ka man lang kotse, tapos nagyayabang ka pa rito, kotse, di ba? Kung gusto niya, kahit ilan, makukuha niya. Kotse, di ba? Kung gusto niya, kahit ilan, makukuha niya. Bakit ka naparito? Natakot akong baka apihin ka, kaya naparito ako para tulungan ka. Sino ka? Bakit ka basta-basta pumapasok? Ako ang girlfriend ni Zhang Qi. May karapatan siguro akong pumasok sa kainan, hindi ba? Ano, girlfriend ni Zhang Qi? Ang ganda naman, paano nangyari yon? Nakahanap siya ng ganoong kagandang girlfriend, ba? Hindi ka panipaniwala. Oo nga pala, si Zhang Qi ay hindi lang boyfriend ko, si Fen Wan, kundi isa ring mahalagang partner ng Huacheng Group. Paano ka aalis ng walang kotse? Itong Bentley, regalo ko sa iyo. Bentley, para sa akin. Hindi pwede. Kunin mo na kung sinabi kong kunin mo. Oo nga pala, napagkasunduan ng Board of Directors ng Huacheng na mula ngayon, ang iyong Xianfeng Network na ang mamamahala. Ang budget para sa buwan ng advertising ng Huacheng Group ay tataas sa 200 milyon bawat quarter. Magkano iyon? Binigyan siya ng kotse at pera, at mayroon pa siyang ganyang kaganda at kayaman ng girlfriend. Anong swerte naman ang tinamaan ni Zhang Qi? Nako, hindi ba't si Presidente Zhang iyan ng Huazhang Group? Kailan mo babayaran ang 5 milyong utang mo sa akin? O gusto mong kausapin ka ng abogado ko? Presidente Liu, anong sabi niya tungkol sa utang? Presidente Zing, ang kuya mo ay nasa Guizhou. Ito, kunin mo muna ang perang ito. Mayroon pa akong pera, kaya kung ayusin ito ako na ang bahala sa natitira.